Welcome to the 29th edition of Baguio City's Flower Festival na talaga namang inibangan, pinaghandaan, dinayo at dinagsa ng marami. Mapapinoy, foreigner, artista, politiko, lahat nakisaya sa selebrasyong ito. This is the highlight of Grand Street Dance and Float Parade of Panagbenga 2025. This year's theme, Blossoms Beyond Boundaries, symbolizes growth, creativity, passion, and community unity. The festival also reflects the history, traditions, and values of Baguio and the Cordilleras. Very successful nga ang turnout nitong events, of course, with the limitless efforts and contribution of the people, students, and government of Baguio City. So saya, pero alam niyo ba na ginawa itong event na ito as a tribute to the city's flowers and as a way to rise from devastation sa nangyaring earthquake dito noong 1990 na kumitil ng maraming buhay. Tinagsa ang event hindi lang ng libo-libong manonood kundi pati ng mga celebrities at politiko. Nagmistulang reunion ng cast ng palabas ng Home Along the Riles ang sakay ng isa sa mga float tulad nila Claudine Barreto, Bandol, Boy 2, Maybelline, Miss Nova Villa at marami pang iba. Of course, laging present din sa parade taon-taon ang cast ng palabas ni Coco Martin na for this year ay ang cast ng Batang Quiapo. Yun lang, absent si Coco. May ilang pang artista tulad nila Jillian Trono, Ella Cruz, Macoy De Leon, Christine Reyes, Kid Yambao at Juliana Pariscoba na kasama namang pumarada si senatorial candidate Amy Marcos. At syempre, Flower Festival ito, hindi dapat mawala ang diwata sa gitna ng mga bulaklak. Ayan o, literal na sumama sa kampanya, parada pala si Diwata. Bukod sa mga nagagandahang float at sayaw ng mga kalahok na estudyante, isa pa sa pinakaabangan sa tuwing parada ng Panagbenga ay ang pagsayaw at pagrampa ng mga igorot hunks and hatis. Na ngayon taon ang mga hatis ay karamihang pinangunahan ng mga performers ng Tamawan Village. At kasama rin itong mga matipunong igorot na sign bearer ng Panagbenga 2025. Nariyan din ang mga game na hatis na estudyante ng Baguio City. At syempre, papatalo ba ang mga naggagandahang girls ng Panagbenga 2025? Sige girls, bigyan nyo sila ng isang matinding slow-mo na ikot.
Tumagal ng halos 5 oras ang parada hanggang makarating ang lahat sa Melvin Jones Grandstand, kung saan dun magpe-perform ang kanilang mga sayaw at maglalaban-laban ang mga estudyante ng iba-ibang school. Dito din nag-ipon-ipon ng mga float kung saan i-judge sila at pipiliin ang mananalo. Talaga namang kinakarir ang tagisan ng sayaw at paggawa ng float dahil guys hindi biro ang premyong mapapanalunan dito. Para sa street dance, tumataginting na 200,000 pesos ang grand prize na napanalunan ng St. Louis University. At ang Jollibee naman na nakasungkit ng first place para sa float na nanalo ng tumataginting na 700,000 pesos. Wow, Jollibee, magpa-burger ka naman dyan! Kasama ring pumarada ang grupo ng mga cosplayer na nakikita natin sa Session Road tuwing weekend. Ilan pa sa highlights ng okasyong ito ay ang mga booth na may dalang palaro at namimigay ng iba-ibang freebies. At ayan si Dominic Roque ang ipinamimigay. Hindi pala, ang namimigay ng freebies. Spotted din sa event si Miss Universe Philippines Gasini Ganados at ang mga Mucho Gopito na Mr. Teens. At yan ang highlights ng Grand Street Dance at Grand Float Parade ng Panagbenga 2025. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.